Mainit po ang usapan ngayon tungkol kay Christine Lagarde at ang sinasabing connection ni Ripple at XRP sa IMF. Maraming nagsasabi na ang kanyang mga hakbang noon bilang IMF head ay nagbibigay daan para maging backbone ng global settlements ang XRP ledger. Pero ano nga ba ang totoo? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, totoo bang iniwan ni Christine Lagarde ang Ripple sa IMF? Si Christine Lagarde ay dating head po ng IMF mula pat noong taong 2011 hanggang taong 2019 at ngayon ay presidente po ng European Central Bank. Sa panahon po ng kanyang pamumuno ay paulit-ulit po niyang binigyang diin ang kahalagahan ng pag-adapt ng IMF sa digital money at saka tokenization. Ito po ang dahilan kung bakit naging sentro ang IMF at saka ECB sa mga pag-uusap tungkol po sa blockchain at saka digital currency. Ang epekto po nito sa market ay nagbibigay ng kumpiyansa sa mga XRP holders na may malalim na interes ang mga institution sa mga ganitong technology. Ngayon ay paano po naging bahagi ng IMF itong si Ripple? Mayroong high-level advisory group on fintech ang IMF na tumutok sa cross-border payments at digital assets. Lumabas po sa official IMF documents na inimbitahan ang mga executives ng Ripple kasama po si Ginoong Chris Larsen para makilahok sa mga usapan. Naglabas din ang IMF ng ilang research papers tungkol po sa SDRs at saka blockchain use sa global settlements. Naglabas din ang IMF ng ilang research papers tungkol po sa SDRs at saka blockchain use sa global settlements. Ang ganitong involvement ay nagpapakita na si Ripple ay recognized bilang isang mahalagang player sa paghubog po ng future ng payments system. Ito po ay pwedeng magbigay ng bullish sentiment para kay XRP dahil mas tumataas po ang kanyang credibility sa mga institutional investors. Ngayon ay sino po ang nagkokonekta sa IMF at saka Ripple? Isa pong magandang halimbawa si Jesse Cheng na dati ay nasa IMF bilang legal at fintech expert bago maging Deputy General Counsel ng Ripple. Pinapakita po nito ang paglipat ng mga eksperto mula sa traditional na institution papunta po sa blockchain firms. Dahil dito, mas tumitibay po ang narrative na si Ripple ay may malakas na koneksyon sa global financial system. Maaari itong makaapekto sa perception ng market at dagdagan po ang demand kay XRP kapag may balitang lumalabas tungkol sa ganitong koneksyon. Kaya ba talagang gawin ng XRPL ang global settlement? Ang XRPL ay naglabas po ng mga upgrades tulad po ng XLS 70 para sa identity verification at XLS 80 para sa permissioned domains. Ito po ay nagpapakita na handa itong tumugon sa requirements ng mga institution pagdating po sa compliance at saka security. Dahil dito ay posible itong gamitin sa mga pilot projects ng malalaking bangko at institution. Kung mangyari po ito, maaari itong magbigay ng malaking boost sa presyo ni XRP. Yan, totoo ba ang mga haka-haka ng secret plan? Wala pa ring public evidence na ang IMF, ECB or BIS ay pumili na ng XRPL bilang global settlement system. Ang mga kwento tungkol sa secret plan o pagsasadyang pigilan ang presyo ng XRP ay nananatiling speculation lamang. Importante pa ring umasa tayo sa official announcements at hindi lamang po sa hype para makagawa ng tamang trading decision. Yan, bilang panghuli, ang opinion ko naman tungkol dito ay mahalaga po ang katotohanan na kinikilala ng IMF at iba pang institution ang Ripple or XRPL. Nagbibigay ito ng patunay na may lugar po sa XRP sa global financial conversation.
Pero dapat nating tandaan na wala pang opisyal na deklarasyon na ito na ang magiging backbone sa global settlement. Kaya ang tama pong approach dito ay maging bullish pero mag-ingat at lagi po nating i-monitor ang mga developments. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Maraming salamat sa panonood.